Okay, magandang hapon po sa lahat ng viewers ng National Press Club, Usapan sa Balay. Ito po ang inyong lingkod, Madeline Dominguez, minus my partner director, Dennis Napule, na kasalukuyang may importanteng meeting lamang po sa kabilang bahay. But rest assured, yung mga viewers po natin here and abroad, samahan niyo po ang inyong lingkod sa isang oras na talakayan at makabuluhang talakayan na inain ngayon. Ito ay may kaugnayan sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kongreso. Mainit na yung mainit po ito kasi karamihan sa mga kasama nating mamamahayag at yung mga ordinaryong tao na nag-aabang, talagang pinuyat nito kasi alanganing oras sila naglabas ng news kagabi. At makakasama po natin para magbigay linaw kasi marami po sa mga broadcaster, announcer, kahit yung iba may alam ng konti sa batas, pero iba rin po yung eksperto sa batas ang ating kakapanayamin. Kaya mapalad po tayo sa hapong ito. Makakasama po natin pababatiin po natin si Attorney Nonoy Cecilio Nonoy Duca, isa pong kilalang um, author ng libro sa larangan ng labor law at ng constitution. Ito po yung forte niya talaga. Bukod po dito, isa rin po siyang dean, kaya tinatawag namin siyang dean ng University of Makati. At talagang ang PR neto pagdating sa mga ganyang opinion at talakayan, talagang in demand to sa invitation both in radio and other programs sa mga social media para magbigay linaw. At bukod dyan, may bonus pa tayo. Marami pong baon si Dean Duca para pasayahin tayo. Maraming baon na joke yan related sa Constitution at sa mga latest development. Good afternoon, Attorney Dean Duca. Welcome po sa Usapan sa Balay National Press Club. Magandang hapon, Miss Marge, at salamat sa pagkakataon na binigay mo para makasama kayo ngayong hapon. Ang karangalan po ay sa amin. So, hindi ko na po patatagalin, Dean Duca. Hindi ko alam kung anong itatawag ko dito kasi parang casual pero parang hindi ko naman siya pwedeng tawagin na yung nagme-message lang kami, my friend. We have to be professional a little na kasi dalubhasa ito at medyo mabigat yung ating pag-uusapan. Dahil hindi ko po kakayaning i-discuss at hindi naman po ako eksperto sa larangan ng Constitution, kaya po puso po ako nagpapasalamat at pinaunlakan tayo ni Dean Duca. So Dean Duca, hindi ko na po patatagalin. Legal po ba or illegal yung pagbabalik ng Senado sa Kongreso, yung articles of impeachment? I know for a fact, they are equal bodies. Pero ayoko mag-elaborate, ayoko mag-discuss. Although meron akong konting kaalaman, wala pa po ako sa kalingkingan ng inyong kaalaman. So, pwede bang i-share nyo sa amin, legal ba to or illegal? Unang-una, kasamang Marge, ang ginawa ng Senado ay first time ito, no? Kasi dun sa Yes mga po. nakaraang impeachment trial, hindi po ganon ang proseso. Kasi maliwanag naman po ang sinasabi ng Saligang Batas sa Article 11, Section 3, na kapag kayong articles of impeachment ay inendorso ng at least one-third ng miyembro ng House of Representatives, katulad po ng nangyaring ito po ay isasubmit sa Senado at yun nga sinasabi nilang trial shall forthwith proceed. Yun na nga po mismong mga gumawa ng saligang batas na nagsabi na literal daw po yung forthwith na agad-agad. Ang nangyari po, pinatagal ng pinatagal, hindi ho natin sa anumang kadahilanan bakit pinatagal, pinaasa lang ho tayo. At tayo naman nung umasa ay nagkaroon ng sakit, yung pong umasa tapos inindyan. Iniwan ho tayo sa ere, di ba? At ito po ay binalik sa House. Ito po sa tingin ko lamang ay paglabag sa saligang batas. Wala po sa konstitusyon ang salitang remand. Kasi po yung remand, ibabalik mo. Ano po ang dahilan? Bakit kailangang ibalik? So wala po itong basihan sa konstitusyon. Yan po ang maiksing sagot dyan. So bukod doon, Dean Duca,
ano kay since alam natin, ang labag to sa konstitusyon, tama po ba? Ano Opo. yung ini-expect natin? Ayaw nating i-preempt, pero normally bilang biyasa sa larangan ng konstitusyon, ano ba yung magiging setback o kahihinatnan once na as a Kongreso to? Is there a possibility na i-dismiss to? Ano ba yung mga ini-expect natin? Okay, ganito po ang mangyayari dyan. Kasi itong mga nagsusulong ng impeachment ay maaari po silang dumulog sa Korte Suprema at hayaan ng Korte Suprema na magdesisyon sapagkat ito po ay matatawag nating grave abuse of discretion. At ito ay paglabag sa saligang batas at ang may kapangyarihan po para ideklara na ito nga ay paglabag sa saligang batas at pag-abuso sa kapangyarihan ay ang Korte Suprema lamang. Kaya lang po ang mangyayari dito eh baka kapusin na ho tayo ng oras at maging moot and academic. Dahil ang mangyayari po niyan, dahil hindi inaksyonan ng Senado, ay magpapalit ho tayo ng mga miyembro ng Kongreso. Pero sa tingin ko naman ho, po pwede naman po ito na pag-usapan pa doon sa susunod na Kongreso. Dahil tandaan po natin, may mga desisyon po ang Korte Suprema, katulad ng Balag versus Senate, at yung Neri versus Senate. At marami pa po na sinasabi na ang Senado ay continuing body. Na ito po ay nagpapatuloy bilang institusyon. Sapagkat ito pong gagawin nilang impeachment trial, kung talagang gagawin, ay kasama po dun sa mga non-legislative functions ng Kongreso. So hindi po natatapos ito at maaari po itong tumawid doon sa susunod na Kongreso. Kasi tandaan po natin na hindi natatapos ang termino ng lahat ng 24 na senador. May 12 pong natitira, so mapapalitan lang po yung 12. At yung iba nga ho, re-electionista naman, so po pwede nila itong itakel doon sa susunod na komposisyon ng Senado. So, ibig sabihin ba nun din, kasi karamihan ngayon siguro sa mga araw na to, marami ang gagraduate o gumraduate na ng mga kongresista natin. So, Hmm. i-take over na ng mga bagong uupo sakaling i-discuss nila yung impeachment. Wala bang violation doon? Kasi equal bodies naman sila eh. Sa tingin ko po wala sapagkat ang complainant naman po ay ang House of Representatives bilang Mm. institusyon at hindi naman yung mga individual na miyembro ng House. So kumbaga itong mga bagong papasok na miyembro ng House of Representatives, bagong miyembro sila, subalit yung nagsakdal po, nagpadala ng demanda ay ang institusyon at hindi itong mga individual na miyembro. So kaya po itutuloy po ito dahil naisampa na nila sa Senado, kung tutusin po wala na talagang trabaho ang House of Representatives dito. Kakaiba itong ginawa ng Senado sapagkat parang idinidribble tayo. So kaya medyo magulo po ang ginawang ito ng ating mga kagalang-galang na senador. Ah, ano po yung, ano ba yung mga possible? Kasi may mga ibang nagsasabi na hindi daw yun yung proper. Kasi yung ibang congressman natin, yung ibang senador natin, I mean, sila pa yung nag endorse Oho. should be Vice President Sara. Any comment? Parang ano yan eh, parang nasa judge. Oho. Ikaw nag-apila ka sa, yung judge na nag-apila, siya rin ang magde-decide ng case. Oho. Parang may mali. Ironic po, nakakatuwa at nakakainis kasi po matapos silang isumpa, I mean manumpa bilang mga senator judges na magiging patas, doon po nila sinabi na i-remand, ibalik sa House of Representatives. At kung pakikinggan po natin yung mga speeches nila, ay yung mga judges po biglang naging abogado nung nasasakdal. Eh hindi po tama yon. Sapagkat ang sinasabi po ng Korte Suprema, the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. Partial. Kung ako po ay isang halimbawa lang po, tayo ay prosecutor, ipapa-inhibit ko po itong mga senador na ito. Sapagkat may kinikilingan na kayo kaagad, hindi po man nagsisimula ang paglilitis. Ang nararapat po sanang ginawa ng mga senador, binasa na yung sakdal, itinuloy na yung paglilitis, at meron naman pala silang numero, di sana sa kanilang nila i-dismiss nung matapos yung trial para hindi Ah, nagkaroon ng ganitong limbo o yung hanging. Kasi may numero naman pala sila. Lilima lang pala talaga ang gustong ma-impeach. O di sana, tinuloy na lang nila ang trial. At the end of the day,
Inakwit nila ang vice presidente, so walang constitutional problem kasi may acquittal eh. Mhm. Pero hindi ba magkakaroon ng scenario or problem to kasi yung iba sa kanila, ang purpose para ma-dismiss yung kaso kay Vice Presidente is at the same time, they are after na may balik din si Pangulong Duterte. Ginagamit lang yung Mm. Well, is nakakalungkot po, pero dapat magkaibang issue po ito kasi yung oo, ni Presidente Duterte, tapos na po ito. Wala nang magagawa doon ng ating, kahit ang Korte Suprema, wala pong magagawa dyan dahil na-surrender na daw doon sa The Hague, sa ICC. oo. Ito naman pong kay Vice President, ibang usapan naman po ito kasi ito po ay mga seryoso po yung akusasyon at na karapatan nating mga mamamayan at tungkulin ng mga senador na ipaalam sa atin ano ang katotohanan. Ika nga sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, you shall know the truth and the truth shall make you free. Eh bakit ayaw niyo pong ilabas ang katotohanan, di ba? Kung ako naman ang Vice President, ay papayagan ko, di ba? Si Vice President na mismo nagsabi, ituloy ang paglilitis. Kasi doon niya mapapatunayan kung wala talaga siyang kasalanan. Ano po yung magiging implikasyon nito? Kasi alam natin, lima lang yung nagbabati. Hindi ko na po papangalanan yung mga senador na nagsusupport sa, yung nag-deny and nag-support sa pagbabalik ng articles of impeachment sa Kongreso. Definitely, alam naman natin, kahit ordinaryong mamayan, may halong politika to. Hmm. In reality. Oho. Somehow, ano po yung magiging effect naman neto sa mga ordinaryong mamayan na nakasubaybay sa naturang issue? Nakasalalay naman po dito yung kinabukasan ng mga politiko natin kasi Mhm. hindi naman porke siguro marami ang nagpapakita ng suporta dun sa kanila, mas marami po yata yung silent majority na nagmamasid lamang. So siguro hindi din nila dapat subukan ang pasensya ng mga tao. Kasi po inihalal natin itong mga senador bilang senador ng bayan at hindi senador para dun sa iilan. Ang lumalabas po kasi, ang taong bayan na nagpapasweldo, pero iilan ang pinoproteksyonan. At may mga pahayag pa po na yung amoy daw nila, ay hindi ko na babanggitin kung sino yung nangangamoy na yan, mai-remind lang ho natin, kagalang-galang na senador na nagpapasweldo po sa inyo ay ang taong bayan. At hindi po yung pamilyang Duterte. Hindi ko ho alam. Kasi ho, ito, kung talagang suportado nila si Vice President, dapat manindigan sila na ilabas yung mga ebidensya para mas malinis nila yung pangalan ng Vice President. Kasi ho, mananatiling may duda ang mga tao kung hindi natin ilalabas yung ebidensya. Ano ho ba ang kinakatakutan nila doon sa paglilitis? Kasi nga po, lagi ko sinasabi, meron pala kayong numero. Ang kailangan lang po natin para makonvict ang Vice President ay 16. 18 pala against conviction. Di sana ginilitis na lang nila at saka sila nagdesisyon. 'Di ba? Para wala tayong Kaya constitutional problem. may mga nag-inquire po dito, siguro late tong nag-June at hindi Hmm. naunawaan yung dinidiscuss natin. Ang pinag-usapan po namin ni Dean Cecilio Nonoy Duca, ang associate din po ng University of Makati, ay tungkol po sa pagbabalik ng Senado sa Kongreso, yung articles of impeachment. May nagtatanong po dito, ano daw yung mga grounds of impeachment? Yung kasi nag-move forward na po tayo. Actually po, ang grounds of impeachment, dun po binatay yung mga isinampa kay Vice President Sara Duterte. Andyan yung betrayal of public trust, alleged graft and corruption, at saka yung culpable violation of the Constitution and other high crimes. Correct me if I'm wrong kasi ayoko baka on air tayo, baka mali po ako. Yung sa other high crimes po, isa po sa binubusisi ng Senado at ng Kongreso, yung pagsasabi o pagbibigay threat ni Vice President kay First Lady and kay Pangulong BBM na allegedly pagpapatayin. Hindi ko ano yung exact word, basta yung papatayin. So yun po, dun po nagpo-fall yung allegedly other high crimes na nag-commit
ni Vice President Sara Duterte. And with regards naman po dun sa alleged graft and corruption, correct mo ako din, yung since nag-assume ng term si Vice President Sara Duterte allegedly, within a span of how many years, parang tumaas daw allegedly yung wealth niya na Mm. hindi ma-account, parang hindi basehan na biglang, kasi ang mga government official po, para po sa kaalaman ng ating mga viewers, nagsasabit po yan ng SALN. Hindi lang po yung mga kumakandidato. Pati mga government official, mga hinalal natin o ordinaryong empleyado ng government ay nagsasubmit po yan ng SALN para po na monitor baka bigla kayo yumaman. Mm. So yun po yung isa sa mga tinitignan din, at kaya pumasok yung case of impeachment. Kasi yun yung mga grounds. And yung kung ano po yung iba, siguro pwede kong tulungan ni Dean. At sige po. Ang mga grounds po din ay maliwanag po yan sa ating saligang batas sa Article 11, Section 1 at saka yung Section 2 ng ating konstitusyon. Ano po? Anong sinasabi diyan? Meron pong culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, graft and corruption, bribery, other high crimes. And betrayal of public trust. Pito po ang articles of impeachment na nabasa ko na galing sa House of Representatives. At umiikot nga po doon sa mga nabanggit natin except yung treason. Dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema sa isang kaso, ang treason ay isang war crime. So wala namang Wala naman. gera ngayon, kaya wala po yon. Now, isa po doon sa nakita natin na talagang idinidiin ng House ay yung pong 612 million na confidential fund na hindi Aha. ipaliwanag, at ito po ang nagmag-liquidate sila sa COA. Ang sinasabi na nakatanggap ng mga confidential fund ay yung lumabas na po yung mga pangalan ni na Mary Grace Piatos, sina Chippy McDonald, itong si Jay Camote, si Jay Barok, and so on. Ano po? At saka yung kung ano-ano po ng mga pangalan, pati nga yata itong si Chel Jokno at saka si Marian Rivera, nabalitaan ko, kung tama yung pagkakadinig ko, ay nakatanggap ng confidential fund. So yan po kasi, doon nila pinapasok yung sinasabing graft and corruption. Plus nga po yung sinabi ninyo na sa LN, dahil medyo lumaki daw po yung bank account at may isa pong dating senador na naglabas ng isang pahayag na meron daw bank account na existing na bilyon ang laman na wala doon sa SALN. Sa bagay, ang sabi naman po ng SALN, sekreto ang laman nito. Hindi ho, hindi ho. Biro lang yan. No? Yan po ay Kaya, iniisip ko SALN, oo nga, sikreto ang laman nito. Statement of Assets, Liabilities, and Net Liability. Worth. Tama po kayo na lahat ng government officials and employees nagpa-file po niyan taon-taon. So para makita kung magkano ang sweldo mo sa gobyerno, magkano na ang yaman mo ngayon. Pag hindi ho pantay yan, sa ilalim ng Republic Act 1379, kukumpiskahin po ng gobyerno yan hanggat sa maipaliwanag kung saan talaga nanggaling yung legal na source niyan. So yan po ay mga akusasyon. At ito pong impeachment trial ay due process. Bakit due process? Sapagkat magpipresenta po ng ebidensya yung mga nag-aakusa. Ito nga po yung mga congressman sa House of Representatives. At may pagkakataon po si Vice President Duterte na i-counter or papasinungalingan yung mga ebidensya nila. Na makakapag-present din siya ng kanyang ebidensya na, hoy, mali ang sinasabi nyo. At itong mga akusasyon ninyo ay puro kasinungalingan. So mabibigyan po siya ng pagkakataon sana kung magta-trial tayo. Kasi po, yan ang essence of due process. Nabibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag. At hindi po tama yung sinasabi ng iba na confidential fund nga, kaya dapat na lihim yan. Ay hindi po. Meron po tayong joint circular coming from COA, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, at saka dun po sa Department of National Defense na ang confidential fund ay ginagamit po, at may desisyon po dito ang Korte Suprema recently, na ginagamit po ang confidential fund para doon sa pagbili ng intelligence information para mahuli ng ating mga otoridad yung mga kaaway ng bayan. So national security, peace and order.
At ang sinasabi naman po ng iba, hindi naman po ito trabaho ng Vice Presidente. So kaya hindi dapat siya magkaroon ng ganong kalaking confidential fund. So ito po ay mga issue na kung pagbibigyan sana sa trial, magpipresenta ng ebidensya ang prosecutors at si Vice Presidente makakapagpresenta rin ng ebidensya niya para pabulaanan itong mga sinasabi na ito. Na yun po ang dininay sa atin ng mga senador. Kasi po, sa takbong ito, magtatapos na nga po yung termino nila. Kailan ba magsisimula uli ang 20th Congress? On the 4th Monday of July, ngayon pong taon. So medyo matagal-tagal pa po yan at mahaba pa pong usapin yan. So kaya siguro hindi tayo magtataka kung may mga kababayan tayo na dudulog sa Korte Suprema para questionin po ito, yung pag-remand ng Senado doon sa House of Representatives. Kasi tapos na po ang trabaho ng House of Representatives eh. Yung mga senador na po ang may trabaho nito. Kaya lang po, sabi ko nga, parang drinable lang nila at ipinasa muli doon sa pinanggalingan. So, kaya walang mangyayari dito, kundi dumulog sa Korte Suprema para liwanagin. Tama ba na i-remand? Kasi po, ang literal meaning ng remand, ibalik. Ibalik. Oo. Ano naman ang gagawin na nung House? Ang sasabihin nung House, tapos na kami. Di ba? So sana, ang ginawa na lang nito mga senador natin, nag-trial na. O, para ipresenta nyo mga ebidensya nyo, si Vice President makapagpresenta rin ng ebidensya niya at doon tayo huhusga. Di ba? Hindi lang naman o kasi mga senador ang huhusga dyan eh. Ang taong bayan ang huhusga. Lalo na nga po na minamanok na tatakbong presidente sa 2028 ang Vice President. So dapat makita natin na malinis ba talaga para makapagdesisyon ho tayo. Sa din, presumption mo, definitely, ano yung right move, if I may say? Dapat bang tanggapin ng Kongreso to, i-dismiss na nila or what? O Ano? personally, si Vice President Sara ang mag-file ng complaint? Kasi ang nag-file, hindi naman si Vice President Oh, Sara, yung mga oh, kaalyado. nakakapagtaka nga po dahil yung mga judges sila naging defense counsel na hindi ho dapat. Well, hindi naman ho natin may alis yun kasi itong mga senador ho natin, inaaminado naman po si Senator Bato na hindi siya abogado. So hindi ho sila siguro nila naiintindihan yung order of trial na bilang judge na numpa ka na, nakatoga ka pa, na magiging patas ka, bakit ka nag-aabogado dun sa isinasakdal? So siguro ang tama po nito, no, na nag-conduct sila ng trial, at pinabayaan nila na yung mga abogado ni Vice President Duterte ang nag-raise ng mga issue na ito para hindi ho sila ang balikan ng tao. Kasi, opo, marami yung supporters si Sara Duterte pero huwag ho nating kaila na hindi lahat ng Pilipino ay supporter niya. Tandaan po natin, ang bumoto sa kanya ay 32 million. Pero ang botante po natin, botante pa lamang ito, ay 68 million. So, mas marami po ang Pilipino na hindi bumoto sa kanya. Kaya lang po hindi maiingay itong mga hindi bumoto sa kanya siguro. 'Di ba? Kaya lang po, ito na nga ho, hindi dapat ang mga senador ang gumawa nito na i-dismiss yung kaso kasi po wala silang ganyang kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Ang kapangyarihan po ng Senado ay maglitis. Kaya lang po parang pinatagal talaga. Siguro sinadya, kung ano man, hindi natin pwedeng mabasa ang isip nila. Noon pa sinasabi ng marami na forthwith proceed. Kaya lang daw, yung forthwith matagal talaga. Kasi dadaan pa sa first week, second week, third week, at saka palang fourth week. Kaya inabot 4 na buwan. Basta ako, isa lang ang masasabi ko, isa lang sinusuportahan ko. The one and only Dean Nonoy Duca. Mabuhay ka Ang, kapatid. hindi po ako iglesia. Ah. Yung kapatid kong term para po sa viewers natin, Hmm. hindi lang po namin ginagamit sa National Press Club kung kapatid ka sa larangan ng reliyon, yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Dito po sa National Press Club, ang tawagan din po namin, minsan, imbis na tawagin presidente, vice, nagtatawagan po kami ng, hoy, kapatid na pangulo, Oo. kapatid na vice, para mas atis po kami sa isa't isa. So, ganun po yung term na ginagamit namin. Kapatid po tayo sa Panginoon, kaya wala pong ano yon, wala pong religious leaning.
Kaya nga po minsan pag tinatanong ako, kapatid ka ba? Sinasabi ko, pinsan lamang. Pinsan. Pinsang buo o pinsang ano? Pinsan durugo. So, din, ano yung pwede nating, naitanong ko na to kanina eh. Doon sa Opo. mga late tuner na nagtatanong uli, ano daw, late kayo pumasok, tapos late kayo magtatanong. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang. Ano po yung, ano po yung mga ini-expect o pwedeng asahan ng mga ordinaryong mamamayan? Siguro, ito, Example, ito siguro, ang tingin ko dyan, maraming pupunta sa Korte Suprema at idudulog po ito. Kasi tanging Korte Suprema lamang po sa ilalim ng konstitusyon ang may kapangyarihan na magdeklara kung tama ba ang ginawa ng isang ahensya o sangay ng gobyerno. Yun nga lang po, ang tingin ko dito, syempre, hindi naman natin pwedeng madaliin ang Korte Suprema. Kaya lang baka makita naman ng Korte Suprema yung urgency para desisyonan ito at baka magdesisyon ka agad. Pero kailangan po may mag-file ng petisyon sa Korte Suprema at sa tingin ko ang nararapat na mag-file nito ay yung mga prosecutors po ng House of Representatives. Kasi sila po yung proper party. Sila yung nag-file ng complaint ng impeachment article. At ito po yung dininay ng Senado, sila ang may personalidad para dumulog sa Korte Suprema at ipa-interpret po ito. At doon do tayo magkakaroon ng finality na kung ano sabihin ng Korte Suprema, igagalang ho natin ito. Kasi ang katotohanan wala talaga yung salitang remand doon sa konstitusyon. Ang maliwanag po, kapag kayong articles of impeachment inendorso ng one-third, at least one-third, at ang nag-endorse po rito, hindi lamang one-third, 240 ang total po. So that's 80% ng 306 members of the House. So that's double the one-third requirement. So inendorso po doon sa Senado, ang tanging trabaho ng Senado ay mag-conduct ng trial at desisyonan. So kaya po siguro mas nakabuti sa Senado, ayaw naman natin silang diktahan, na nilitis na lang nila. Pinabayaan nila na magpresenta ng ebidensya ang prosecutors, pinabayaan nila magpresenta ng ebidensya si Vice President at doon sila maghusga. Anyway, marami pala sila, so for sure maa-acquit ang Vice President, di ba? So kaya hindi po magkakaroon ng duda sa kanilang mga intensyon kasi po naglitis. Ito lang hindi pa ipinapanganak, pinatay na nila, paano naman natin mapapakinggan pa kung ano ang katotohanan? so din, bilang isang silent, quote-unquote, silent majority, ikaw ba magpapile din ng complaint? Wala po ako sa Metro Manila ngayon, tsaka holiday bukas, titingnan ko kung makakahabol tayo sa Lunes. Ano? Para anong particular content ng i-complain nyo? Abay, grave abuse of discretion po ito at tahasang paglabag sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon. Kasi yung sabi ko doon, kapag ka-pinorward sa kanila, yung Articles of Impeachment, trial shall forthwith proceed. At ipinorward po ito sa kanila, naalala ko, February 5, 2025. Ngayon po ay June na. Ha? At At saka yung ano po, prescriptive period, kung hindi ako nagkakamali, din, lagpas na. Yung 10 days, na-avail na nila. Yung additional 5 days, na-avail na nila, lagpas na. So, lagpas na. ano yung magiging implikasyon nun? Kasi, lagpas na yung prescriptive period, wala man lang aksyon. Mhm. Ang may sinusunod do kasing rules ang Senado at wala daw nakalagay na period doon sa kanilang rules. Pero yung po sigurong sinasabi nga ni Senator Pimentel, yung 4 na buwan, abay sobra-sobra na ho yun. Hindi na yun forthwith. Okay, forthwith daw dahil pang-apat eh. So baka yun ang inaantay nila. Pero sobra-sobra na po yung tagal at hindi na po makatarungan para sa sa ating mga Pilipino na nagbabayad ng ating mga buwis. So, tama lang na maski private individual maghain ng complaint sa Korte Suprema. Pasado ho tayo eh. Oo. Itong concerned citizen suit o kung ano man, so kaya titingnan ho natin kung sino yung mga magpapile. Pero sigurado ako na may mga magpapile ho dito ng petition sa Korte Suprema sapagkat parang nilapastangan po, if I may use the term, yung ating saligang batas. At ang lumalabas po, yung mga dapat maghukom
nanumpa pa naman sila. Right after ho manumpa, tulad ng sinabi ko, right after manumpa, abay nakita ho natin yung pagiging bias. Kaya hindi ho siguro makatarungan naman yon dahil sabi ko nga kanina, dapat ang nag-raise po ng mga issue na ito ay ang mga abogado ni Vice President, hindi yung mga judge. Kasi hindi ho kayo po pwedeng maging judge at abogado at the same time. Di ba? The judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. Paulit-ulit po sinasabi ng Korte Suprema yan sa lahat ng kaso. Kapag ka po yung judge o kung sino man na maghuhukom ay merong partiality, may kinikilingan, may pinoproteksyonan, ay dapat po mag-inhibit siya. Hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil na rin po sa salitang delikadesa. Tama po. So, dahil nga marami na po tayong naririnig na may mga nag-move na rin mga action na ganito, sa hanay po ng mga abogado at mga professor gaya nyo, kayo po ba may balak na nagpupulong-pulong na po ba kayo na, oy, since allowed naman tayong maghain ng hinaing sa Korte Suprema, meron na bang group of lawyers, group of educators, particularly yung grupo nyo na nagpaplanong maghain ng demanda? Opo. Ito pong sa atin ay wala naman tayong pinapanigan, wala naman no tayong political color. Doon lamang tayo sa compliance sa saligang batas. Ano po? Sa ating po pagkakaalam, ang UP College of Law may mga pahayag na po at iba pang mga law schools, may mga pahayag na po sila. Inaantay po natin ang Integrated Bar of the Philippines, yung organisasyon ng mga abogado sa Pilipinas. Inaantabayanan po natin kung ano ang kanilang pahayag. At baka po sila na mismo ay mag-file din. Pero I cannot speak for the IBP. Ano po? So kaya inaantay lang po natin kung ano magiging desisyon ng Integrated Bar of the Philippines, ng mga grupo ho ng mga abogado. At sa tingin ko ho, nararapat na dalhin talaga ito sa Korte Suprema at hayaan natin na ang Korte Suprema ang magdesisyon. Anyway, ang Korte Suprema po ang may kapangyarihan sa ilalim ng ating konstitusyon na hatulan ang mga gawain ng iba't ibang sangay at ahensya ng ating pamahalaan. Kung tama ba, sumusunod ba sa ligang batas o hindi. Dahil ang sabi po palagi, we are a government of laws and not of men. Opo. Gaya po na sinabi nyo, University of the Philippines, very open na po sila. Hindi lang po sila nagpahayag. They are doing something. Siguro, ang inaantay lang natin or in-expect natin yung collaboration nila with other schools, ng mga group of lawyers kung may mga plano. Hmm. So far, sa mga oras nito, wala pa tayo narinig kung may collaboration with other lawyers na move or per school lang kanilang initiative. Siguro po malalaman natin yan sa mga darating na panahon. Bukas ay holiday, baka ho Biyernes o Lunes next week, baka ho may mga mag-file na. Kasi ito naman ho, hindi naman ho dapat nilang ipinapaalam talaga kung magpa-file sila at malalaman na lang ho natin kung naka-file na ito sa Korte Suprema. At sa tingin ko po meron talagang may magpa-file niyan kasi po ito para na rin ma-educate ang mga mamamayan na hindi tama yung ginawa ng ating mga kinawatan, I mean, mga kinatawan doon sa pamahalaan na nandiyan kayo dahil may tiwala ang bayan. Pero anong ginawa niyo sa tiwalang ito, no? Na yung simpleng due process, yung paglilitis, ayaw niyong payagan. Di ba? Kasi para sa akin, yung paglilitis, ang pinakamabisang paraan para maipresenta ang ebidensya ng bawat panig at yung mga nag-aakusa, patunayan nila, yung nasasakdal, patunayan niya rin na wala naman siyang kasalanan. In fact, magiging fair ho tayo, hindi lamang doon sa mga prosecutors, kundi pati kay Vice President. Kasi kung wala talaga siyang kasalanan, malilinis niya ang kanyang pangalan. At malapit na po ang eleksyon, kung malinis ang kanyang pangalan, ay di walang duda na ang mga botante pagdating ho sa halalan. May singit ko lang po, kasamang Mad, sa amin ho sa University of Makati School of Law, libre ho ang lahat ng estudyante. May allowance pa po na 10,000 pesos every month at may Wow! 10,000 book stipend basta ma-maintain nila yung general weighted average na 2.25. So kaya lang ho, tapos na yung aming admission. So next school year na lang, baka gusto ng mga nakikinig at nanonood sa atin, mag-apply po kayo. Kaya lang ho, ang tinatanggap lang namin ay 40 students every school year. Kasi lahat po yan libre at may allowance pa sila. So kaya Para pala napaaga yung
inyong announcement para dun sa mga interesadong mag-aral ng abogasiya, maka-avail nun. Mm. Especially sa lugar ng Makati. Opo. Sana all, ano? Sana tiga Makati na rin, ano? Hindi po, paano ito? Applicable ito sa lahat at tumatanggap po kami ng lahat ng estudyante all over the country. In fact, pati Maganda taga-Taguig po, po. tinatanggap din namin. Talagang tagig lang, ah. Hindi ho sa buong Pilipinas po ito. Kasi may ibang eskwelahan, hindi ko na po babanggitin, kasi nagtuturo din po ako ng journalism at saka public ad. Yung ibang school po, meron ding ino-offer na ganyan, but ang priority nila ay yung mga constituent nila, yung mga residente. So, maganda po kasi marami naman sa atin ang gustong Hmm, mag-aral ng medisina, mag-aral ng abogasiya. So, napakaganda po niyan dahil alam naman natin ang pag-aaral ng medisina, ng abogasiya, napakamahal mahal po at talaga. cannot afford ng iba. Pero from time to time, kung may announcement kayo din, feel free to message me para yung may mga ganyang scholarship maka-avail ng ibang mga gustong mag-avail. Opo, sige po. At next school year po, ang opening niyan ay bandang January pa lang, mag-apply na sila. Para ho, online naman po ang application, pero ang aming entrance exam ay face-to-face. At ang marami hong nag-a-apply, pero ang tinatanggap lang po namin ay 40, the best of the best, kaya po medyo maganda ang ating performance sa bar exam. Kung hindi ako nagkakamali, din ang University of Makati, may College of Law na rin sila, pero bago pa lang yata. Ako na po, nag-start po kami ng 2017 at 2017 nakakapat na batches na pa. rin kami. Kaya medyo maganda naman po ang performance sa bar. 91% po kami nitong nakaraang bar exam. Oh, that's good. And speaking of that, anniversary po na Supreme Court, Korte Suprema, binabati po natin ang Supreme Court na Happy happy anniversary po. anniversary. Yung mga kaibigan nating justice na nakamonitor dyan. So, mabalik ako din. Opo. Yung sa dinidiscuss natin kanina about yung sa impeachment, nakita natin there's a big violation sa Constitution at nagkakaroon na ng mga inisyatibo yung ibang mga concerned individual, mga lawyer, mga teacher, tsaka yung talagang apektado or magiging apekto dito sa big issue sa kasalukuyan. Ano po bilang isang educator at bilang isang bihasa sa larangan ng konstitusyon, ano po yung pwede nyong i-share or ibahagi sa mga viewers natin para makintil sa kanilang pag-iisip yung mga move na dapat nilang isagawa kung meron man. Especially yung sa mga mambabatas na gumagawa ng batas na pasintabi po. Yung iba nagpapasigat lang pero walang K. Friend ko nga dyan, walang K para sa Senado, walang K para sa Kongreso. But unfortunately, yung iba, hindi pa natututo, andyan pa yung iba, binoboto pa rin. So, any any message for them at sa mga viewers natin? Unang-una po, dapat maging mapagmatsyag tayo at mapagbantay sapagkat ang demokrasya po ay mabubuhay at magpapatuloy kung ang mamamayan ay nagpa-participate sa mga pagkilos para bantayan ang ating mga hinihalal. Tatampo natin itong mga hinihalal natin, may tiwala tayo sa kanila. Ang problema, dapat to piliin natin yung mga tamang tao sapagkat kapag kamaling tao po ang napili natin ay masasaktan tayo. Alay ko nga akong sinasabi, hindi na baling mahulog ka na lang sa kanal, wag lang sa isang taong hindi naman ikaw ang tunay na mahal. So ang tanong po natin sa mga senador, sino po ba talaga ang mahal ninyo? Ang bayan, ang katotohanan, o sino po ba talaga? Kasi kung mahal po ninyo ang katotohanan, abay ilalabas natin ang mga ebidensya para malaman ang katotohanan. Ano po ba talaga ang nangyari? So tayo po mga mamamayan, mag-aral, magbasa. Naririyan po, available po ang mga resources. Po pwede ho nating i-google yan. Malalaman natin kung ano nilalaman ng saligang batas. Para po ang mga ipinopost natin sa Facebook, kung talaga hindi mapigilan, ay may basehan. At ayon naman dun sa ating saligang batas. Kasi po, maraming mga kababayan tayo, post lang ng post, isinishare kung ano-ano man, hindi naman inaaral. So napakadali pong mag-aral ng batas at libre po ang pag-aaral dahil meron na nga pong Google.
Kaya lang po minsan, mag-ingat din tayo doon sa source na pinanggagalingan ng ating ipinopost. Kasi baka hindi naman po totoo, ay malilin lang tayo. So, kaya po maging mapagmatyan, maging vigilant, at mag-aral po. Hindi po natatapos ang pag-aaral. At kahit hindi po abogado, pwede naman pong unawain ang batas. Pero kung nais nyo po ng matinong relasyon, jowa man yan ng asawa, humanap kayo ng abogado. Kasi yung batas nga inuunawa, ikaw pa kaya. Wow! Iba rin ang hugot ni Dinduka. Talagang walang kakupas-kupas. Akala ko sabi mo, mabuti pang mahulog sa kanal, maglang sa imburnal. Ay, mabuti po yung nahulog sa imbornal. At merong 80,000. Yun nga ang mali eh. Naghahanap pa ako na imburnal para magka 80,000 eh. Sana all eh, no? So other than that, meron ba kayong announcement sa University of Makati na gusto nyong ipabatid? Yun lang. Bukod dun sa panawagan yung mga scholarship. Opo, kung gusto lang mag-aral ng law, courtesy of the City Government of Makati po, ay punta lang ho kayo sa University of Makati School of Law. Libre ho lahat, libre ang tuition, miscellaneous, may allowance po ho kayo. Kaya lang kailangan ho maganda ang grade at saka willing ho na magsilbi sa bayan matapos na sila yung maging abogado. Normally naman ganun eh. Opo. Especially pag nagwo-work ka sa government. So, ang University of Makati, ganun din. May condition Opo. ganun. May kwan po, return of service agreement. Return of service for Hmm. how many years? 2 years? Ay, number of hours lang po. Mga Ah, 1,000 hours lang po. Hindi ho taon ang binibilang. At saka pwede pa ho magamit ito dahil meron ho tayong Unified Legal Aid Service. So mm. pwede nilang i-credit din doon yung kanilang free legal aid na gagawin doon sa aming Center for Legal Aid. Okay, Dean, other than that, wala ka bang gustong i-announce or ipahayag? Naanyayahan ko po yung mga kababayan natin mag-subscribe dun sa CD Ducalo YouTube channel at dun sa mga subscribers, maraming salamat po. Dun sa mga members, thank you. At marami po kayong matututunan at mga lectures po doon tungkol sa batas, sa edukasyon at sa ano pa mang mga importanteng bagay sa ating buhay.